Puri mga inira, masayang nagdiriwang, maganap tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari ang lahat, ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa araw-araw. Sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa puon, sila'y napipilan.
Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Butihin po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito ay dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaanin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ipasok dito ang iyong daliri. Ipasok mo ngayong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Second Sunday of Easter po ngayon, 8 araw ng Easter. Nagpapatuloy po ang paanyaya sa ating harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may pagtitiwala sa awa at habag ng Diyos. Ito po ang significance ng pagdiriwang natin ng Divine Mercy Sunday. Sa loob din po ng octave of Easter o itong buong linggong nagdaan, nasubaybayan natin kung paano naranasan ng mga alagad ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Mula kay Mary Magdalene sa 2 alagad na pauwi na sana sa Emmaus, kay Simon Pedro, kina Tomas, Natanael, at sa mga anak ni Zebedeo. Ipinagpapatuloy po ngayon ang pagsusuri sa naging impact ng resurrection kay Tomas. Sinisingle out po siya ngayon para i-address ang sarili nating pagnanais na gaya niya ay mahawakan din natin ang ating pananalig. Kung paano pong in-approach ng Panginoon si Mary Magdalene, kung saan alam niyang siya ay tutugon, at ito ay sa kanyang pagdadalamhati. At kung paanong sinabayan niya sa paglakad ang 2 alagad na uuwi na sana sa Emmaus, at kung paanong tinuruan niya ang mga alagad na mangisda kung saan dapat ihagis ang lambat, ina-approach din po niya si Tomas kung saan niya alam natutugon siya. At ito po ay sa kanyang masidhing pangangailangang kahit papaano ay may makapitan sa kanyang pananampalataya. At dahil na-recognize po niya ang Panginoon, muli pong nabago ang lahat sa kanyang buhay. Muli pong tumibay ang kanyang pananalig
at ipinroklama po niya kung sino ang kanyang pinananaligan. Ang sabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa kabila po ng kanyang karakter na nakilala natin bilang isang mapagduda, napakatapang po niya at napakagiting. Pagkarinig pa lamang po niya na babalik na si Jesus sa Jerusalem, gayong may banta sa kanyang buhay, na malamang doon siya ay pagbabatuhin, ang sabi po ni Tomas, halina't sumama tayo sa kanya, upang tayo man ay mamatay kasama niya. Pero sabi nga natin kanina, hindi po sa ganitong katapangan o kagitingan natin siya nakilala. Hindi lang niya mapaniwalaan kaagad ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi niya maintindihan. At siguro hindi lang siya ang hindi makaintindi sa katotohanan ito. Kayo po ba naintindihan niyo ang muling pagkabuhay ni Jesus? Wala nang nasagot. Naintindihan niyo po ba ang muling pagkabuhay ni Jesus? May tumatango, buti pa sila. Ako hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung paano muling nabuhay si Jesus. Yung mga bata dyan, naintindihan nyo ba? O natango din sila. Naiintindihan nila ang muling pagkabuhay ni Jesus. Siguro kung ako'y nabuhay noong panahon nila, baka ako'y masahol pa kay Tomas. Bakit? Kasi gusto ko ay logical. Gusto ko may paliwanag. Gusto ko may rason. Pag hindi ko maintindihan, hindi ko masyadong mapaniwalaan. Hindi ko malunuok ng ganun na lang. Pero katulad niya, I came to believe eventually, mga kapatid. Hindi ko man maintindihan, natutunan kong paniwalaan sa bandang huli. Hindi naman siguro natin kailangang maintindihan lahat. Hindi naman siguro dapat lahat ay may matibay na rason o pruweba o ebidensya. May mga katotohanang labas sa kayang intindihin ng ating limitadong mga pag-iisip. Ang tanong gaano ba tayo kakomportable kapag ang katotohanan ito ay hindi natin maintindihan? Pero ang Nazarenong muling nabuhay, mga kapatid, sa mga gaya ko at mga gaya ni Tomas, at maaaring sa iba sa inyo, ay nagbibigay ng mga pagkakataon para matulungan tayo. Para hindi naman tayo tuluyang bumulusok sa kakulangan ng paniniwala. Ito pong binasa natin at napakinggan ninyo na ebanghelyo ay isa sa mga iyon. Series po yan, 3 ang pagkakaalam ko. 3 mga pagkakataon na napakita siya sa kanyang glorified state, sa kanyang mga alagad. At sa kalaunan, hindi na. Ipinagkatiwala na niya sa mga alagad ang pagpapatotoo sa kanyang muling pagkabuhay. Kahapon napakinggan natin, ang atas niya, humayo kayo sa buong daigdig at ipahayag ang mabuting balitang ito. Itinuturo po ni Tomas sa atin ngayon, mga kapatid,
ang napaka-importanteng leksyon tungkol sa ating paglagong espiritual na hindi po natin dapat ihiwalay ang resurrection sa cross. Ano pong ibig sabihin natin doon? Hindi po natin lubos na maisasabuhay ang buhay sa biyaya hanggat hindi natin dinadama ang mga sugat ng krus sa ating buhay. Nangangahulugan po ito na matututunan lamang nating magmahal ng wagas pag natutunan na rin nating magsakripisyo hanggang wakas. Ang pagiging sugatan po natin ay mananatiling paalala sa atin ng ating kahinaan. Ang mga pilat namang pinanatili ni Jesukristong muling nabuhay ay mananatili ring paalala sa ating ang buhay ay may kapunuan. At isinishare po niya ito sa atin, mga kapatid. So maaaring katulad ni Tomas, o katulad ko na rin, hindi na po iba sa atin ang pakiramdam ng kanyang naranasan. Noong inakala niyang wala na, patay na ang tinawag nilang guro. Ang tawag po sa pakiramdam na ito, mga kapatid, ay pagkabigo, frustration, o pagkahawala sa malalim na Tagalog naman sa loss. Hindi rin po kasi mabura ang mga pilat nito sa ating puso kung nakaranas na kayo ng pagkabigo. Pwede nyo yung mapagtagumpayan, magta-try kayo ulit, pwede kayong maging successful doon sa pagkakataong yun. Pero yung minsan na naranasan yung frustration, mananatili dyan ang inyong pilat sa inyong kalooban. Mahihil tayo, pero may marka na ikaw ay nasugatan. Kahit papaano, paalala na bilang tao, mayroon tayong kahinaan. Alam niyo mga kapatid, nakakatukso ito na magmukmuk na lang sa isang tabi sa loob ng nakakandadong mga pintuan katulad ng ginawa ng labing isang alagad. Wala, nabawasan na sila ng isa eh. Yung isa napadpad sa ilang at doon na natapos ang kanyang buhay, matapos niyang isauli ang pera na pinagbentahan niya kay Jesus sa mga Pariseo, at matapos niyang maramdaman ang napakatinding remorse, hindi niya kinaya. So labing isa na lang sila. Sa pangalawang pagkakataon, nung primero, kulang pa sila ng isa. Wala nga si Tomas. Siguro nasa labas, naghahanap buhay para sa kanila. Katulad nung pandemic para sa atin noon. Hindi naman pwedeng lahat ay mag-quarantine. Kailangan ding may lumabas at maghanap buhay. Anong kakainin nila? So, nang ipakita po at pahawakan ni Kristo ang kanyang mga pilat kay Tomas, ipinakita rin po niya sa kanyang hindi siya madaig. Hindi siya dapat madaig ng sarili niyang sense of loss and frustration. Hindi po niya hinayaang agawin kay Tomas ang kakayanan niyang magbago, makarecover, at magbangong dangal. Hindi niya pinayagang ang sense of loss and frustration ang magdikta ng kaniyang kinabukasan. Gaya po ni Tomas, kay Jesucristo po tayo babaling, lalo na sa mga pagkakataong nararanasan natin ang mga ito. Alam niya kung paano masugatang gaya natin. Pero alam din po niya kung paano pagtagumpayan ang pagiging sugatan. Katulad niya at katulad din Tomas, makakaya rin po natin.
lagi pong may awa ang Diyos. Ayun po ang pagkakasalarawan ng awa ng Diyos. Doon po sa likod, lingon po kayo sandali. Doon sa bandang kanan ko dito. Kung hindi ako nagkakamali, yun nga, wala na bang iba na? Wala nang iba, Ano ba yun? Parang yun yata ang divine mercy, Nagmumula po ito sa kamahal-mahalan niyang puso, mga kapatid. Ang divine mercy, kung inyong napansin doon sa pagkakasalarawan, yung liwanag is emanating from His heart sa kanyang sacred heart. Ayun, Yun ang pagkakasalarawan. Ibig sabihin, yung liwanag na ito ng kanyang pagmamahal o awa, yumayakap sa lahat, sa ating lahat, kahit banal ka o makasalanan. Deserving ka man o hindi. Wala po itong bayad, mga kapatid. Sa part natin. Dahil siya na po ang nagbayad. At napakamahal po ng kanyang ibinayad. Sarili niyang buhay sa krus. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang awa po niya, mga kapatid, ay tumatawid sa boundaries ng relihiyon, ng kultura, politika, programa, ideolohiya, at maging ng pagkakasala. Dito rin po natin nararapat lamang gugulin ng ating buhay sa araw-araw. Sa pakikipagsapalaran magpadama ng awa ng Diyos sa ating kapwa kung paanong ipinadarama niya ito sa atin. Ang batayan po natin ay kung paano siya nagpapadama ng kanyang awa sa atin. Hindi po kung paano natin nadarama ang kanyang awa. Naintindihan niyo po ba yon? Ulitin ko lang, mga kapatid. Ang batayan po natin ay kung paano siya nagpapadama ng kanyang awa sa atin. Hindi po kung paano natin nadarama ang kanyang awa. Ang kanya po kasing awa sa atin ay constant. Ang atin ay hindi. Limitado po ang kakayanan nating damhin ang kanyang awa. Ang kanya naman, unlimited, fair, at unconditional. Tandaan po nating nasa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang awa. Napapatawa mga bata sa lalim ng ating Tagalog. Kaibuturan. O alam niyo yung kaibuturan? Kaibuturan. Pati ako'y napatawa na rin. Kaibuturan. Nasa kalaliman ng ating puso ang awa. Hindi po sa kumpas ng kanyang kamay, wala doon. Hindi po sa kung ano pa mang forma ang kanyang mga daliri na dinadramatize natin paminsan-minsan. Masyado nating niro-romanticize. Dinadrama kung ano yun. Ay paano kung ganon? Hindi. Ganon lang. Ganito. Makakapag-bless ka lang kung nakaganyan. Ay kung nakaganyan, hindi. Tandaan po natin ang esensya ng kanyang habag ay nahahayag sa kahinahunan ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig sa mga hindi karapat-dapat, sa mga hindi kaibig-ibig, eh lalo pa nga sa mga hindi karapat-dapat at hindi kaibig-ibig. Kaya iyon din ho ang nararapat din lamang na nasa puso ng isang tunay na relihiyon o ng mga tunay na relihiyoso. Sa huli, minamahal kong mga kapatid, lahat po tayo'y nangangailangan ng kanyang awa. Sa kanya wala po tayong dapat patunayan. Ang dapat lang po ay ipadama rin ito sa iba. Lagi po nating isaisip na hindi po taliwas ang awa ng Diyos sa kanyang katarungan. Sa halip, awa po
ang katuparan ng katarungan. Sa pamamagitan po nito, natutupad ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang pangako pong buhay na kasiyasiya, pati sa mga dukha, ay matutupad din lamang pag pinalitan natin ang ating pagkamakasarili at pagkagahaman. Makakaranas ng buhay na kasiyasiya, pati ang mga mahihirap na katulad natin, kung ang mga mayayaman na katulad nila ay titigil-tigil na sa pangungurakot, sa pagnanakaw. Para gaya din naman nila ay mabuhay kahit papaano ang mga pinakamaliliit sa ating kalagitnaan at ang mga mahihina sa lipunan. Magsitayo na po ang lahat. Sa bahaging ito ng banal na misa, mga kapatid, lahat po tayo, ako, ang commentator, at tayong lahat ay sabay-sabay na magsasalita. Ipoproklama, katulad ni Tomas, ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Italaga po natin ang buong bansa sa mabathalang awa. Kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama. Ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay kaysa ng Espiritu Santo patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumal-dumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastanganang ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklam-suklam na panlilibak sa may hina at may hirap. Maawa ka sa amin sa mga pang-aabuso sa dangal ng tao, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo. Nang oras ng pagsubok ay di kami mawalan
ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala ay magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawalan na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa. Magtiwala sa iyong awa at luwalhatiin ang iyong awa magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, kami nananalig sa iyo. Kami iyon ng lubos. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin na ba ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila ay binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalalang na paririto
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako hindi ako karapat-dapat karapat-dapat magpatuloy na sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang Diyos na tumubos at kumupkup sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ang siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtindinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at biniyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayong lahat, at ang inyong mga mahal sa buhay, ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, taglayin po ninyo sa inyong pag-alis, ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia.